Kung andito ka ngayon sa video na ito, sigurado ako na marami ka nang narinig at nakitang anxiety-related content right now. So by the way, my name is Sherwin and I just want to share some knowledge and ideas on how to manage anxiety and panic attack. Back in my days, sobrang nag-struggle rin ako sa anxiety katulad ninyo. Sinubukan kong mag-research, mag-gather ng mga information on how to cope up with my anxiety disorder. Sobrang dami kong nakitang coping techniques na maaari kong gawin and it really helps talaga. And sa totoo lang, may mga naka-recover na by doing meditation, simple breathing exercise, positive affirmation, and mindfulness. At hindi ko maipagkakaila sa inyo na this is one of the most effective way to counter anxiety and depression. Pero maniwala kayo sa akin, sinubukan ko lahat ng mga bagay na yan at sa umpisa, parang less effective siya sa akin. May mga time na nung pinapractice ko pa lang itong mga techniques na ito is parang napakahirap niyang gawin at patuloy pa rin akong kinakain ng mga pangit na pakiramdam na aking nararamdaman. Patuloy pa rin yung negative thinking, hindi ako binibigyan nito ng kahit ilang minuto para makapagpahinga. Sa una, kahit pilitin kong mag-meditate and positive affirmation technique, parang lalo lang ako napuprostrate until lalong pumangit ang aking pakiramdam. Pero sa totoo lang, sa umpisa lang talaga mahirap mag-meditate while doing positive affirmation technique. Kailangan mo lang talaga itong practicein araw-araw until masanay ang iyong mind and body. And sa totoo lang, ngayon ko lang na-realize na napakarami pala talagang benefits ng mga gantong klase ng exercise. Meditation, mindfulness, breathing techniques, and positive affirmation are one of the most effective anxiety management tools that are used until this day. Pero sa umpisa, medyo maninibago talaga kayo kapag inumpisa nyo na ito gawin. Kailangan nyo lang rin talaga munang sanayin ang inyong isip at katawan bago nyo makita yung positive result nito. Isipin nyo ganito. Halimbawa, sobrang stress ka na sa isang bagay, to the point na parang sasabog na yung ulo mo, so sobrang dami ng iniisip mo. Tingin mo ba mapapakalma mo yung isip at katawan mo by simply telling yourself na kumalma siya? Well, ito yung goal nitong mga coping skills na ito. Maaari mo itong gawin para makat yung negative thinking in a stressful situation. Or halimbawa, may mga situation na nakapag-trigger ng anxiety mo. And kung ano-ano yung mga negative na pumapasok sa isip mo, nag-intrusive thoughts ka and catastrophizing. These tools is very effective para ma-cut down yung negative thinking. And syempre, kailangan nyo ring hulihin yung isip nyo kapag nag-uumpisa na siya mag-negative thinking, intrusive thoughts, and catastrophizing. For example, by thinking positively and breathing calmly, kahit sobrang pangit na ng pakiramdam mo, unti-unti mong kinukuha yung relaxation from your body and mind until unti-unting nawawala yung mga pangit na pakiramdam and negative thoughts. Kasi during anxiety attack, nag-activate yung fight or flight response ng ating katawan. And during this time, our mind and body ay nakakonsentrate lang sa mga negative things na maaaring mangyari sa atin. It is a natural instinct ng ating body tuwing na-anticipate ng ating brain na dangerous yung mga pangit na pakiramdam na nararamdaman ninyo. Ngayon, during this kind of situation, maaari nating gawin yung meditation, mindful breathing, mindfulness, and positive affirmation upang hindi na magtuloy-tuloy pa yung mga iba't ibang uri ng mga pangit na pakiramdam. Pero alam nyo ba na may mga tao na sanay sa mga stressful situation and hindi ka agad nagtitrigger yung ganitong reaction ng katawan nila during stressful situation. Pero sa mga taong may severe anxiety disorder, every little tiny thing na maaaring makapagbigay ng tension physically and mentally ay maaaring maka-experience ng anxiety attack at any moment. So makakatulong itong mga coping skills na ito during anxiety attack basta magagawa lang siya ng maayos. Sa umpisa, mahirap talaga gawin na i-alter yung mga negative thinking and yung mga tension na nararamdaman natin by doing these techniques. May mga time na maaaring feeling mo ay less effective yung improvement na nararamdaman mo. Pero patuloy mo lang practicing na gawin ito during anxiety attack. Alam nyo, naniniwala ako na kapag na-master nyo na itong mga techniques na ito, ay makakatulong talaga ito sa inyo. Alam nyo ba na our mind and body are very connected? If you face a stressful situation, your body will tense up as well.
And ang nakakaloko dito is, our anxiety disorder will create so much stress na maaaring tumagal ng ilang minuto. Pero as long as wala kang idea and knowledge about this, maaaring mag-prolong into hours yung mga nararamdaman natin. So our body becomes so intense and it can create different types of bodily sensations. And ito yung matinding bangungot para sa bawat isa. Yung mga iba't ibang uri ng pangit na pakiramdam na ating nararanasan during anxiety attack or panic attack. Yung isip natin ay sobrang negative at parang nasisense niya parati na tayo ay nasa kapamakan dahil sa fight or flight mode ng ating katawan. Sabayan pa ng ating katawan na walang humpay sa pagpapalabas ng iba't ibang uri ng pangit na pakiramdam. Our fearful mind will of course identify them as a positive threat sa atin. So dahil doon, dito nag-uumpisa yung fear, adrenaline fear cycle na tinatawag. Ngayon yung mind mo is sobrang stress. And dahil stress yung isip mo, stress din yung katawan mo. At dahil doon, lalong nag-uumpisang lumabas yung mga unwanted bodily symptoms na lalong nagpapataas sa stress level ng iyong katawan. So paulit-ulit lang yun. Na-anticipate ng brain mo na yung mga simple bodily symptoms is danger. Maglalabas ng adrenaline yung katawan mo, na dahil doon sa adrenaline na lumabas sa katawan mo, lalong maglalabasan yung mga pangit na pakiramdam, hanggang sa lalabas ulit yung adrenaline mo dahil nai-stress ka, hanggang sa matrap ka sa cycle ng fear, adrenaline, fear. And interrupting this cycle is a big part of anxiety recovery. So katulad nga ng sinabi sa inyo dati, lahat naman ng positive approach to counter anxiety is on working on and changing specific thinking pattern. Pero dahil kulang tayo sa kaalaman tungkol dito at masyado tayong stressed and frustrated, ay nasanay na parati na nakaset ang ating mind into a negative mode. Napakahirap i-change into positive thinking nito, lalo na kapag nasanay na ang ating isip na mag-isip ng negatibo. Dahil ang mind natin ay natitrain. Kapag patuloy kang nag-iisip ng negatibo, nagiging behavior na to kahit hindi mo gusto. So by doing this technique, maaari nyong i-interrupt yung cycle nito by improving your body sense of comfort first. So ganito lang yan. The way your mind affects your body has an impact on your mind as well. And ang magandang bagay dito sa approach na ito is, unlike your brain, mas madaling kontrolin yung body natin in order to make your mind calm. Parang laban lang yan sa isip ninyo. Kung hahayaan nyo ba siya na mag-isip ng negatibo, or puputulin natin yung nakasanayan na cycle na ito and papalitan ng positive one. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Ang pagiging positive thinking at pagiging masaya ay pinipili. At tayo ang may control dito. Alam ko marami sa inyo ay hirap na. Pero alam kong kayang-kaya ninyo yan. And alam ko na gusto nyo nang mawala yung mga fatigue, muscle tensions, and different types of unwanted bodily symptoms na nararamdaman ninyo because of anxiety disorder. But I can assure you, kapag natutunan nyo na maging positive at na-control nyo na i-cut down yung mga negative thoughts, it will have a great impact on your body and mental state. And when you reach this state, your mind becomes a lot more controllable. So yung mga stressful situation na nakakapag-trigger ng inyong anxiety, this is the right moment to practice those techniques in order to your mind to get better. Basta gawin nyo lang itong mga sinasabi ko, and I can assure you, nagagaan at mas lalong mapapadali ang inyong anxiety recovery journey. So that's for today. I hope nakatulong sa inyo itong simple video ko para makarecover kayo sa anxiety disorder. So please don't forget to subscribe, like, and comment down below, and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest upload. Maraming salamat po. Bye!